po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan yung isang tanong po natin pong subscriber. Ito'y galing po kay Carl De La Cruz. Paano daw malalaman kung imported po ang isang baboy? So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung lahi po ng baboy. Kung imported ba o hindi. O paano ba malalaman nung isang baboy po ay imported. Sa akin pong karanasan sa pag-alaga ng mga baboy mga kaibigan, akin pong nalaman yung mga lahi ng baboy. Kasi po yan po yung aking mga naaalagaan talaga. Katulad ng Durox, yung mga brown na kulay, at saka mga mabibilog na pangangatawan. Landrace, yung mahabang pangangatawan, at saka pointed forward po yung kanilang tenga. Large white, yan po yung mabibilog din ng mga katawan na kulay puti na pointed upward po yung kanilang tenga. Pitrain, yan po yung mga may pintik-pintik na kulay dun po sa ating mga alagang baboy. Yan na po yung apat na baboy natin na ating pong naaalagaan ng mga lahi ng baboy. Kapag sa tanong po ating subscriber, kung paano daw malalaman yung baboy kung imported ba o hindi, ay mahihirapan po tayong sagutin yan. Kasi po, kapag ibig sabihin po ng imported, yung baboy na yan ay galing po sa ibang bansa, outside from the Philippines. Kaya tinatawag na imported. Pero marami naman pong baboy mga kaibigan na nandito na po sa Pilipinas binibreeding, pero mga hybrid. So ano bang importante? Hybrid o imported yung baboy? Sa akin po palagay mga kaibigan, mas importante na hybrid yung baboy. Kasi may mga hybrid na baboy na dito na po binibreed sa Pilipinas. Yung mga sa akin pong sinasabi, yung mga Durox, Large White, Landrace, Pitrain, yan po yung mga apat na mga breed ng baboy, na mga hybrid na breed ng baboy na atin pong naaalagaan na. Sila po ay dito na po sa Pilipinas binibreed. Dito na po natin binibili sa mga farm nating mga kakilala. Hindi po natin sila ina-acquire outside from the Philippines para sabihin po natin na imported po yung baboy na iyan. Ang dapat yung tingnan sa baboy mga kaibigan ay yung kanyang lahi, yung pedigree o yung kanyang linyada. Kapag ang ibig sabihin po ay pang-fattening, kapag pang-fattening talaga mga kaibigan, ang piliin nyo po ay Durox at saka Large White. Yan po yung maganda for fattening. Ang maganda naman po sa mga gagawing mga inahing baboy ay yung mga Landrace at saka Large White. Pero pwede din po yung Durox at ibang lahi. Pero mayroon po siyang mas maganda o pinapangmaganda pang lahi natin pong gagawing inahin. Yan po yung Large White at saka Landrace. Ang fattening naman po Durox at saka Large White. Yan po yung mga lahi na magaganda pong ating aalagaan. Kapag tayo po bibili ng biik para po ating aalagaan, ang ating pong itanong sa may-ari kung hybrid ba, mestizo ba, o may halong native ba yung mga baboy na iyan. Kasi po, sa physical appearance po ng mga biik, makikita at malalaman po natin kung yan po ay may halong native, hyper, mestizuhin, at saka hybrid na mga biik. Malalaman po natin yan habang sila po lumalaki na po mga kaibigan. Dapat kapag kayo po bibili ng biik, tanungin nyo mismo yung may-ari. Kapag nagdi-deny yung may-ari, then yun na po malalaman sa mga biik na yan habang lumalaki kung hybrid ba sila o hindi. And then kapag hindi po sila hybrid, wag na pa kayong bumalik sa mga breeders na yan. Doon po kayo kukuha ng mga baboy na mga hybrid. Doon po sa mga breeder na nagbe-breed po ng mga hybrid. Kasi po, para magkaroon po tayo ng income kapag fattening po yung ating inaalagaan. Kasi po, within 3.5 months to 4 months, pwede na pong ibinta yung fattening na nasa 100 kilos pataas o average of 90 kilos o 80 to 100 kilos. 4 months po yung mga fattening na mga hybrid na baboy po mga kaibigan. Kaya importante, hybrid kahit na hindi imported. So yan po ating vlog ngayon. Sana na po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalam po tungkol po sa imported at hybrid ng mga alagang baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan.
See you next time. Bye-bye.